Hehosa. Start na tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, barado po itong si Terry Redon, no? Wala kasing logic yung mga banat nito ni Terry Redon eh. Barado po kay Katunying. Yan po pag-uusapan natin. At si Redon po ay nagbabalak dahil po napapahiya po siya sa palitan nila, no? Akala niya kaya niyang butatain itong si Leandro Lebiste, no? Pero sa pagkapahiya po niya ay nagtrete na lang to na irereklamo sa Ethics Committee. Mukhang yan po ang bago nilang diskarte para patahimikin ang isang congressman. Kaya mo bang patahimikin ang isang bilyonaryong congressman? Bilyonaryo hindi sa pagnanakaw, bilyonaryo na nakuha niya sa sariling pagsisikap. Yan po mga pag-usapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Agad-agad. Yeah. Alam nyo, ito si Terry Redon. Nagtataka tayo, no? Nung una to, nagpakitang gilas, imbestiga ng imbestiga, di ba? Gusto nga niyang imbestigahan. Yan po ang nag-iimbestiga. Katambal, no? Kasabayan halos ng pag-iimbestiga ni Marcoleta dito po sa flood control. Kaya lang, nung may ICI na po, pinatigil, di ba? Tapos, gusto rin po nitong imbestigahan. Ano to nung una no? Ma-EPS. Ma-EPAL po to, no? Gusto mag-imbestiga na mag-imbestiga. Ito pong Dolomite Beach, gusto niya ring imbestigahan, no? Hindi natin alam kung bakit, pero gusto niyang imbestigahan. Kaya lang, napalo yata. Hindi yata pinayagan ng kanyang speaker. Kasi magmumukha na naman silang tanga. Ibabalik-balik lang nila sa tao yung mga ginawa ni Tatay Digong na siya lang po yung may kakayahang gumawa dahil siya lang po yung may political will. Ayan. Ngayon, nabalot po ng kontrobersya to dahil gusto niyang sausawan yung natatabunan yata siya ng kasikatan ni Libiste, no? Gusto niyang sumausaw, gusto niyang barabarahin si Libiste, hindi naman pala niya kaya, no? Kaya po, nung pumalag po siya sa ginagawa ni Libiste, sinabi ni Libiste na, ayun naman pala, gusto mo palang ilantad ko, ha? Kasi siya yung nagsabi, ilantad mo na kasi, bakit hinihintay mo pa si Vince Dizon? Hindi niya alam yung trap na ginagawa ni Libiste kay Dizon eh. Kaya binulgar ni Libiste, yun pala, gusto mo naman palang ilantad eh. Di ilalantad ko na yung Bicol Saro o Saro Bicol na mayroong 150 million na insertion. Diyan na po na nawindang ang pagkatao nito ni Redon. Akala niya po matotokis niya to si Libiste na sasabihin niya logic. Hindi pa naman ako ang congressman. Hindi pa ako congressman nung sinasabi mong may insertion. Butata na naman siya kay Libiste dun. Binibigay ko lang po sa inyo kung saan po nanggagaling tong pagkapahiya ni Redon sa kanyang sarili. Napapahiya dahil gusto niyang sausawan si Libiste. Pwede naman siyang manahimik, di ba? Hindi, gusto niyang sumausaw eh. Ngayon, nung sumausaw siya sa bitag ni Libiste, siguro sa isip ni Libiste, lahat ng papalag sa sinasabi ko, sasabihin ko na may insertion sila.
Akala ni Redon, aatras na si Libiste kasi sinabi niya, hindi pa ako congressman yan, paano ako magkakaroon ng insertion? Oh, hindi mo ba alam, hindi ka naman binoto, party list mo yung binoto. Kaya pag sinabing mo, yung nire-represent mong party list, di ba? Yun ang sagutin mo kung may insertion ba o wala. Oh, nabisto ka tuloy ngayon. Ngayon, hindi niya na matakasan yung insertion ng Ako Bicol. Kaya nung siya ay sinalang nito ni Katunying, ay labis-labis pong napahiya. Hindi niya po pwedeng sabihin yun lagi na, di ba? Alam niyo po, ang nangyayari po ngayon, lahat po ng mga akusasyon laban sa mga congressman, senador, baliktad na po ngayon dahil nalantad na po ng bilyong-bilyong pera yung pinamumudmud sa inyo. Hindi na po pwedeng ikatwiran na pag pinagbintangan kayo, patunayan nung nagbintang sa inyo. No? Hindi po yan yung mga tira tsamba. Meron pong papeles. Yun na nga ang patunay, yung papeles. Sasabihin nyo pa na patunayan. Hindi naman sinasabi ni Leandro Libiste na expose niya yun. Ang sinasabi niya, meron siyang dokumento galing kay Cabral. O ngayon, bago na po ang kwento dahil butata sila ni Libiste. Nung una sabi nila, ikaw na maglabas. Akala nila nagbibiro lang si Libiste na meron siyang dokumento. Nung sinabi ni Libiste, pang-checkmate pala yun kay Vince Dizon. Yung sinabi niya na si Vince Dizon ang maglabas. Yun pala, meron siyang email na may perma ni Dizon. Inaalaw naman pala ni Dizon. Pati si Dizon pahiya. Hindi na ngayon kumikibo si Vince Dizon. Hindi na rin nagpapakita. Hindi natin alam kung nasa na si Vince Dizon. Mamaya, meron na namang bagong expose. Ito si Libiste kay Dizon mismo. Kulang kayo dyan lahat. Simulan na po natin. Eto po. Makikinig lang po tayo. Malinaw naman po itong mga pinakikinggan natin. Kasi baka tayo mabatas. Pakinggan po natin to. Yung usapan ni Tunying tsaka nito ni Terry Redon. Doon po naman sa Bicol Saro Party List, Teka lang po. Kinakailangan ko rin marinig. Doon po naman sa Bicol Saro Party List, sinek niyo po ba kung meron talagang 150 million peso project o insertion sa dalawang bayan na nabanggit? Bayan na nabanggit? Di ko alam eh. Kasi ang totoo, ang hamon ho natin kay Congressman Libiste, ilabis na yung buong listahan. Hello. Mag-1 po kayo pag okay na. Nakalimutan ko lang po isaksak. No sound pa rin. 1 nga po kayo kung okay na. One po kung may sounds na. Hello. Ayun. Pero narinig nyo po yung sagutan ni Tunying at saka ni Redon. Ulitin lang po natin para matuloy-tuloy ko lang po yung thoughts ko. Ang tanong kinumpirma nyo po ba kung meron nga ang 150 insertion yung Saro Party List? 'Di ba? Ang sagot naman po ni Redon, actually, hindi ko alam. Alam nyo po, palusot na lang yung hindi ko alam. Nagpapalusot ka, 'di ba? Sabi mo, hindi pa ako congressman yan, kaya mali si Libiste. Ang purpose mo kasi,
Redon, hindi naman alamin ang katotohanan eh. Ang purpose mo, palabasin na mali yung sinasabi ni Libiste. Alam mo, simple lang ang tanong sa'yo ni Tunying. Chinek nyo po ba kung merong 150 million na insertion yung Ako Saro o Saro Bicol o kung ano man, Ako Saro Bicol? Chinek mo ba? Yun yung tanong eh, di ba? Ang sagot niya, hindi ko alam. Ang layo, di ba? Tinatanong sa'yo kung chinek mo kasi pinagbintangan ka, may papeles. Okay, sige, pakinggan na. Pero nandun lahat ng listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga nandun lahat ng listahan ng kasi ang totoo, ang hamon ho natin kay Congressman Leviste, ilabis niya yung buong listahan. Sinasabi niya ron, nandun lahat ng listahan ng mga proyekto, nandun po yung listahan ng mga proponent, nandun po yung listahan kung saan po ginawa ito pong mga proyektong ito. So, at this point, sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo o hindi yung po sinasabi po niyang mga road project. Pasensya na. Ang point lang, yung concern mo lang, di ba? Ang sabi mo kasi, sabi kasi ni Libiste, okay, di ba? Sige, total, ang banat mo kasi kay Libiste, una kasi sumausaw ka eh. Di ba? Sabi ni Libiste, tinatrap niya si Vince Dizon, hindi ikaw, wala ka naman eh. Alam mo rin doon, ligtas ka sana rito eh. Wala ka naman papel talaga. Ang gustong i-checkmate ni Libiste, si Vince Dizon. Kaya niya sinasabi na meron akong listahan. Pero, ang gusto kong maglabas, si Vince Dizon. Diba? Gusto niyang i-checkmate si Vince Dizon. Kung maglalabas siya ng binawasan niya, binura yung iba, ilalabas ni Libiste yung katotohanan. Iba yung sinabi rin ni Vince Dizon eh. Di ba sabi ni Vince Dizon, wala akong ino-authenticate. Di ba? Pare-pareho kayong paiwas eh. Ang gusto nyo kasing palabasin na sinungaling si Libiste. Mahirap pong palabasing sinungaling yung hindi nagsisinungaling. Yan yung magiging problema ninyo eh. Simple lang naman yung tinatanong sa'yo. Chinek mo ba bilang congressman ng pinagbibintangan? Hindi mo chinek. Ayaw mong checkin. Ang gusto mong checkin, yung totoo ba o hindi, yung mga pinagsasabi ni Leandro ng buong Pilipinas. Ask this, hindi ba it is incumbent din upon you na mag-usisa na mismo sa Bicol Saro Party List? Total, yan naman ay nire-represent ninyo at kaya nyo naman siguro mag-utos dyan to check whether or not what Congressman Leviste is saying is true. We actually need to check, no? Kasi ang totoo naman ho, again, even if he talks about these are insertions, ang totoo, ang itatanong ko sa kanya, hindi ko mahalaga yung mga kalsada dito po sa mga lugar po na ito. Pero ang totoo, the best of proving and showing the list is not actually on me, di ba? Or on Bicol Saro. So, we will do it in due course. Tama. Hindi ba dapat i-check mo na rin kasi ikaw ang nagre-represent ng party list na yan? Pinagbibintangan yung party list mo na may insertion, i-check mo lang kung meron talagang kalsada o wala na ginawa. Kasi may insertion kayong 150 million. Ang sasagot ni Terry doon, siya magpatunay. Imagine niyo, no? Baliktad talaga mundo eh. Pinatunayan niya na nga na meron eh. Ang sinasabi ni Libiste, simple lang. May nakuha siyang files mula kay Cabral. At nakalagay dito, may mga insertion kayo. Files na yun ni Cabral. Official files. Ngayon ang sasabihin mo, patunayan. Yun na nga yung patunay. Diba? Mayroon akong ditong dokumento na nagsasabi na meron kayong 150 million
na insertion na pinagawa ninyo ng kalsada. Yun yung sinabi ni Libiste. Galing daw yun kay Cabral. Ano pang patutunayan ni Libiste? Tama naman si Libiste. Anong burden of proof na sinasabi mo? Ang burden of proof dun, ipakita mo na wala kayong anomalya. Katulad ng ginagawa ng taga Davao. 'Di ba? Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte? Walang anomalya yung mga budget DPWH sa Davao. I-check nyo pa. Bibigyan namin kayo ng kopya. Pumunta kayo lahat dito. Ipapakita namin sa inyo na walang anomalya yung ginawa. All accounted for. Lahat ng binadget sa amin sa DPWH, all accounted for. Anong hindi mo maintindihan dun? Ang tinatanong sa'yo, yung bang 150 million na naka-alat sa Saro Party List, ginastos nyo ng maayos? Bakit burden of proof ang pinagsasabi mo? Ano pa bang burden of proof yung sinabi mo? Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala sa binasa ni Libiste na yun ay galing kay Cabral? Anong burden of proof ang pinagsasabi mo? Ibig mo sabihin, mali yung binabasa ni Libiste ng mga files? Wala ka dun? Hindi ka naman niya pinagbintangan na nagnakaw ka eh. Pag sinabi na ikaw ay ninakaw mo yung 150 million, tsaka ka maghanap ng burden of proof, ang sinabi lang niya, may insertion kayo. Ngayon, tinatanong ka ni Katonying, totoo bang may insertion yung... iba po yun, hindi naman siya pinagbibintangan eh. Naninakaw eh. Magbe-burden of proof ka lang kung pinagbibintangan kang ninakaw. O may pinagbibintangan ka ng krimen. Hindi naman sila pinagbibintangan ng krimen eh. Katulad si Pulong. Sabi ng 51 billion, 51 billion. O ngayon, ang tanong, nung sinagot ni Pulong, welcome kayo lahat. Usisain ninyo yung pondong napunta sa Davao, mayroon kaming resibo, pumunta kayo dun sa lugar na pwede kayong makahingi. Oh. Mali yung nandun pangalan niya eh. Hindi nga po, wala nga po yung pangalan niya sa raw party list. Ang sinasabi ni Libiste, yung party list ni Ridon ang mayroong... kasi party list po sila, hindi po sila per tao. Party list. Kung hindi man siya ang congressman pa noon, o di mas lalo niyang pwedeng alamin kung talaga bang meron silang insertion o wala. Ang gusto niya sabihin, hindi niya inaalam eh. Tuloy natin. In due course. Tama po kayo doon. Pero hindi naman siguro mahirap, yayaman din lang na kayo po ang representative ng Bicol Saro. Tanong, meron ba? Kung meron, may project ba? Kung maganda yung project, ano problema nila sa project na to? Ulitin ko. Yan yung sinasabi ni Katonying. Kayo kasi yung party list ng Saro. Aalamin nyo lang naman kung meron bang proyekto. Kung merong proyekto, tignan nyo maayos ba yung kalsada? Kung maayos naman, ano yung problema? Wala. Kaya naman tayo nagkakaroon ng problema kahit naman po yung flood control project eh. Masama po ba yung flood control project? Hindi po masama ang flood control project.
Kaya naging masama po yung flood control project kasi karamihan ng proyekto, ghost project or substandard, pinagkitaan. Ngayon, kung yung napunta naman sa inyo sa raw party list, hindi naman ghost project yung ginawa ninyo. Hindi rin naman substandard. Ano po ang problema? Congressman Terry Redon. Wala ang problema. Magiging proud ka pa. Opo, nabigyan po kami ng 150 million. At yan po yung kalsada o tulay na makikita sa ganun. Pwede mo maipagmalaki. Bakit hindi mo maipagmalaki yung 150 million na budget mo? Yun yung malaking katanungan. I think there's no problem showing it. Hindi na usapin ng burden of proof yan. Gagawin ho natin yung in due course, pero ang kailangan ho natin talaga na pag-usapan ngayon, tama ba yung paratang Congressman Libiste sa akin? Binanggit ko lang yon kasi gusto ko lang sabihin na hindi naman mahirap gawin yon, Congressman. Ay, wala problema. Pero it's a timing question. So, ibig sabihin, yung allegation kahapon, nag-insert ka. The moment na may mag-allege sa'yo na nag-insert ka, parang yung mga tao, nag-insert siya talaga. Doon muna tayo mag-usap. Doon po naman sa Bicol sa Wala bang insertion yung Ako Bicol Party List? Meron, sabi ni Libiste. Sinasabi mo ba na wala? Hindi niya raw alam. Hindi mo pala alam bakit sinasabi mo na, parang sinasabi mo na mali yung binibintang. Kung merong insertion, ipakita nyo na lang na may proyekto nga kayo. Oh. 'Di ba? Yan yung problema. Ngayon, ito yung lumalabas diyan eh. Alam mo rin doon, ikaw ay committee chairman ng House Committee on Public Accounts at saka House Infrastructure Committee. Chairman ka ng pwede ka mag-imbestiga ng mga infrastructure, flood control, mga tulay, yung mga insertion sa DPWH. Pwedeng ikaw yung mag-umpisa na mag-imbestiga niyan. Sarili mong party list dinidinay mo kagad, hindi mo pa nga tinatanong kung meron kayo, wala. Imposibleng hindi mo alamin. Imposible rin na sabihin mo na mali. Ang sinasabi mo ngayon, yung ikaw pinagbibintangan ni Libiste. Ikaw. Sa raw party list ka, pag sinabing meron ding insertion si Redon, ibig sabihin mo, yung party list mo. Dahil hindi ka naman binoto ng tao eh. Binoto sa iyo party list. Kung hindi mo kayang sarili mong imbestigahan yung sarili mong partido o party list, ano mangyayari sa mga investigasyon nyo? Panay pagtatago lang. In fact, yan po ang hinanakit natin ngayon. Nagbotohan po sila ng mga ito po, humiling po. Ito po humiling po si Congressman Libiste na magkaroon po siya ng privilege speech. Hindi po siya pinayagan. Grabe po tong kongreso na to. No? Privilege speech. Hindi siya pinayagan. Samantalang ako questionin niya, kaya siya nag-privilege speech para paimbestigahan yung hawak niyang Cabral files. Gusto ninyong malaman kung totoo ba o hindi yung hawak niyang Cabral files? Siya na po nag-initiate, hindi na kayo. Hindi na yung masasagasaan. Dapat po, kung wala kayong mga kinalaman, kung wala kayong ninakaw, kayong mga congressman, nagsalita pa lang si Libiste na meron kayong mga insertion ayon sa Cabral files, ano po ang dapat nyong gawin? Press con lang? Hindi, investigasyon. Baliktad eh. Kung sino yung nag-aakusa sa inyo,
siya pa nananawagan na imbestigahan natin tong Cabral Files. Bakit kung gawa-gawa lang, yun yung gusto nyo bang palabasin na hindi totoo yung Cabral Files? Na ito ay sausaw lang ni Libiste? Kung hindi po totoo yung Cabral Files, bakit nananawagan si Libiste na imbestigahan ng Kongreso? Hindi ba dapat hanggang expose lang siya? Tapos kalimutan na, total na expose na niya. Bahala na kayo. Hindi ganyan yung ugali nung kanyang sinasabi ay mali at nagpo-propaganda lang. Meron kaming kilala niyan. Nag-e-expose. Pagkatapos ma-expose, wala nang follow-up. Eto, ang tagal na natin pinag-uusapan yung files niya. Yung Cabral Files. Tapos, ang malupit nito, imbis na kayo yung magpa-imbestiga kung authentic ba yung Cabral Files, dahil tinututulan ninyo, siya pa ang gustong magpa-imbestiga. Imbestigahan natin tong laman ng Cabral Files. So pag inimbestigahan ninyo yan, mako-confront ninyo kung tama ba o hindi yung nasa loob ng Cabral Files. Malilinis nyo yung pangalan nyo. Ma'am Imelda, hindi naman po yung Bicol Saro Party List kasi yung nakasalang dito. No? Eto kasing Ma'am Imelda kasi, ang ine-expose kasi ni Libiste, yung lahat po ng may insertion doon. Kaya lang, pumalag si Terere doon. Sumausaw siya. Gusto niyang magpasikat. Sinausawan niya po yung expose ni Libiste. Kaya sinabi ni Libiste, total, gusto mo rin lang na expose ko ang lahat. Simulan ko na sa'yo. Sa raw party list, meron kayong insertion, 150 million. Oh, kaya tapos nagalit na siya. Naggalit-galitan siya na, yun yung point ko, hindi po yung particular na party list. Kaya po nabanggit yung party list niya kasi siya yung sumausaw. Ang gusto ni Libiste nga ngayon, bakit hindi natin to imbestigahan na lang? Once and for all, matapos kung di siya gawin yung resource speaker para malaman ng taong bayan kung nagsasabi ng totoo si Libiste. Kasi pag press con lang po ng press con lahat, walang nagko-question. Hindi siya nasasalang sa anong tawag diyan ng mga abogado? Inquiry. 'Di ba? Hindi po siya na kasi pag press conference, siya yung may control eh. Siya yung may control ng kwento eh. Kwento niya yun eh. Ngayon, para yung kwento niya ma-validate, isa lang siya sa investigasyon. Dapat nga ang naghamon na isasalang siya sa investigasyon, yung mga tinatamaan. Bakit parang ayaw niyong pag-usapan ito diyan sa Kongreso kung talagang wala kayong alam o kung talagang wala kayong anomalya? Hindi. Cross-examine. 'Di ba? Bakit ayaw nyo i-cross-examine si Libiste? Kung tama yung kanyang mga sinasabi, alam nyo po ang nagsisinungaling, madali po yan sa cross-examination. Oh, yung mga Bulacan Boys, di ba? Diyan natin nakita na nagsisinungaling sila dahil kinocross. Gusto nyo mag-press con lang na mag-press con si Libiste. Tapos sasagutin nyo lang din ang press con. Palpak naman yung mga sagot nyo. Cross-examine nyo si Libiste. Kasi sino yung sinasabing inagawan? Sino yung sinasabi na puwersa? May imbitan nyo yun eh. Totoo bang puwersa ka? Totoo bang sinaksak sa computer mo na walang paalam si Libiste? Tinakot ka ni Libiste na magbigay ka. Paano ka tinakot? Biruin nyo.
Ngayon lang po ako nakarinig na privilege speech, hindi nyo pinayagan. Wala pa po akong narinig na nag-press con na gusto niya mag-privilege speech, hindi pinayagan ng Kongreso. Baliktad eh. Kung sa tingin niyo yung mali yung sinasabi ni Libiste, dapat kayo yung naghamon na isa lang yan sa investigasyon sa Kongreso nang makross-examine natin yung mapatunayan natin na nagsasabi ng totoo si Libiste at saka yung makuha natin yung mga sinasabi naman na tinakot ni Libiste para bigyan siya ng kopya. Yung press con po, wala pong talab yan dahil kontrolado po yan ng nagpe-press con yung narrative dyan. Ang problema pa, karamihan sa ating mga media, hindi na marunong magtanong. Sa sobrang silaw ng pagbabayad, ano tawag ni Marcoleta sa kanila? Bayarang media. Paano makakapagtanong na maayos yung mga bayarang media? Di ba? Oh. Pero first time po to. First time po na wala pa po ako narinig na nag-press ko na congressman na hindi siya pinayagan na mag-privilege speech. Lahat po ng mga nagpe-privilege speech, never pa po ako nakarinig na pinigilang mag-privilege speech. O tapos ang binibintang na ni Redon ngayon, eto po, takutan na ngayon. Ang sinasabi ni Redon, Redon says, serious questions surrounding the alleged unlawful acquisition of the so-called Cabral files may warrant the filing of an ethics complaint versus Libiste. Sino nagsabi na unlawful yung ginawa ni Libiste sa pagkuha ng Cabral files? Alam nyo po, merong nanonood naman tayo ng mga pelikula, di ba? Yun nga, mga ninanakaw pa nga yung mga files di ba? Tapos pag nilantad yun, nagre-resign nga yung mga tao na mabibisto dun Nanakawin mo yung mga files, di ba? Tapos pag nalantad, doesn't matter na nga kung paano nakuha yung files Pero pag nalantad mo yung mga files na ganun, di ba? Pucha, magre-resign na yung mga taong involved doon dahil nakakahiya. Dito sa atin, hindi Yung naglalantad ang isasampahan ng Ethics Committee. Baliktad dito sa Pilipinas Ano kasalanan ni Libiste? Wala. Nagnakaw ba si Libiste? Hindi. Imposibleng magnakaw yan. Hindi pa siya congressman noong nakaraan Kung hindi magnanakaw si Libiste, anong ginawa niya na ka-ethics? Nilantad niya yung mga magnanakaw. Pucha, pag ikaw naglantad, ethics committee ka. Etong gobyerno na to, kasama yung Kongreso, gusto lahat patahimikin Kung sino yung mga nagsasabi ng totoo, yun yung gusto nilang pinatatahimik. Wala na pong katuturan yung mga ginagawa ninyo, pinatatahimik sa madaling salita. Patahimikin natin lahat ng mga nagsasalita. Parusahan natin sila dahil nagsasabi sila ng katotohanan. Parusahan natin sila dahil ine-expose nila yung mga pagnanakaw sa gobyerno. Siraan natin yung pagkatao nila. Katulad nito. Did you know both Libiste and Barsaga are college dropouts? Ano po connection? Pag college dropout ka ba,
Hindi ka na nagsasabi ng totoo? Puta, karamihan nga na magnanakaw, mga college graduate pa eh. Una, pag kinantyawan nyo na college dropout yung dalawa na yan, si Libiste at si Barsaga, paano na lang yung presidente ng Pilipinas? Ibig sabihin, wala silang karapatan maging congressman dahil college dropout sila. Eh, yung presidente ba ng Pilipinas? Wala na rin siyang karapatan maging presidente. Sa logic na yan. Pero mali po yung logic na yan eh. Hindi mo dapat kantyawan yung mga tao dahil sa sila ay walang college degree. Puta, degree at degree lang palang pag-uusapan eh. Eh di wala nang karapatan magsalita. Ano na lang tayo? Teka muna, ano ba tinapos mo? Hindi ako tapos ng college eh. Wala ka. Hindi ka pwedeng pakinggan kasi hindi ka. Ganun ba gusto nyo mangyari? Hindi po totoo yun. Kahit po hindi graduate si BBM, hindi natin siya binabanatan dahil hindi siya graduate. Binabanatan natin siya dahil yung gobyerno niya ay punong-puno ng mga magnanakaw. Binabanatan natin siya dahil for 3 years, walang accomplishment. Kung hindi pag-iwas sa usapin ng pagnanakaw. Binabanatan natin siya, yung gobyernong to, dahil ito po ang may pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Anong college dropout pinagsasabi nyo? Sa tingin nyo, masisiraan nyo si Libiste at si Kiko Barsaga dahil college dropout sila? Ito po ang malistahan ng mga college dropout. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey, panay college dropout. Pero wala ba silang bilang sa lipunan? Okay. Maganda po ang sinabi ni Dr. Richard Mata dito, no? Sabi ni Dr. Richard Mata, tinatakot ni Redon ang self-made billionaire Congressman Libiste for an ethics complaint. Di niya need maging congressman. Di gaya nyo. As a matter of fact, on May 8, 2028, election time, he will be 35 years old and is allowed to run for senator. Yari kayo. Congressman Libiste, kung gusto mo talaga makatulong sa bayan, tumakbo ka po under ng partido ni Tatay Digong. Tumakbo ka please ng senador para maging sakit ng ulo kanila habang buhay. O, pwede na siyang kandidato. Madadagdagan na naman ang sakit ng ulo nyo. At etong si Libiste, hindi po to matatakot na ano kayo dahil self-made billionaire na yan. hindi nyo masusuhulan yan. Yari kayo dyan. Biruin nyo, hindi nyo pagpe-privilege speech. Ang privilege speech lang naman niya para imbestigahan yung mga Cabral files na sinasabing lahat kayo duda sa hawak niyang Cabral files. Di imbestigahan natin, sabi ni Libiste. Ay ayaw namin. Huwag kang mag-privilege speech. Ayaw naming imbestigahan yan. Kala ko ba peke itong hawak ko? Bakit ayaw nyo imbestigahan? Nak ng pupa. O, di ba? Diyan nahuhuli yung mga sarili nila eh. Ito pa po ang bagong expose. Dito sila takot na takot kay Libiste, panay expose. Pakinggan na lang din natin ha. Kung hindi po ako nagkakamali, sir, meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay
sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Narinig niyo ba yon? 2 million ang bonus ng bawat congressman. Nagkataon lang ba to? Sabi ni Libiste na magpipirmahan dito sa 2026 budget. Nagkataon lang na may 2 million budget sila kada pipirma sa 2026 budget. Kaya ang bilis na pirmahan ng 2026 budget eh. May 2 million pala yun. Baka daw sa iba mas mataas pa. Yung 2 million niya, nasabi na sa kanya, hindi niya palang kinukuha dahil bilyonaryo siya eh. Yan po ang nakakatakot. Nakalaban. Bilyonaryo, hindi nyo kayang suhulan. Bilyonaryo pero walang negosyo sa na pwede nyong gipitin. 2 million pala. No? Kada pirma ngayong budget na to. Ngayon, nung October, yung ipapasa pa lang nila, yung version nila ng House of Representatives, 1.5 million. Kada pirma pala ng mga to, 1.5 nung ipapasa yung budget nila sa House. Ngayon, ipapasa yung budget ng lahat na budget na ng 2026. Yung galing na sa BICAM na budget. 2 million. Wala pong correct, walang kabusugan. Ang mga magnanakaw. Pinag-uusapan pa lang yung pagnanakaw sa 2025 budget. Ngayon, eto, may permahan, 2 million. Ang dali lang pong sagutin yan kung tutusin, di ba? Sasabihin lang ni Swansing, hindi po totoo yan, sinasabi ni Libiste, wala pong 2 million. Bakit hindi nila sinasagot kung meron bang 2 million? Kung ako po yan, leader, Speaker D, sasagutin ko yan. Na nagsisinungaling lang si Libiste. Kada pirma nyo, mga hinayupa kayo, 2 million. Yung dun pa sa budget, 1.5. Sanay na kada pirma. Kaya ako naniniwala ko, mahirapan silang mahirapan silang pirma ngayon ng impeachment kay BP Sara. Bakit? Saan sila kukuha ng pambayad sa mga congressman? Sanay po yung mga congressman pala na kada pirma may bayad. Grabe. 2 million ang binayad sa kanila ngayon. Kaya nagtataka si Dilima eh. Ano yung sabi ni Dilima sa budget? Asa na ba si Dilima? Wala. Parang ang inaangal ni Dilima, ang bilis daw na botohan sa budget. Kapapasok niya pa lang daw, nagbobotohan na. Paano may 2 million pala? Ito po, sabi ni Libiste, may 8 billion sa Cabral files na nakatag sa proponent na OP, ESAP na pinatutunayan ng iba. Ayan yung iba na sinasabi si Senator Lacson. Hindi pumayag ang Kongreso sa privilege speech upang humiling ng investigasyon. Mismo dyan sa Kongreso, hinaharang ninyo. Punta na po tayo sa mga ibang mga mabilisan na lang po na reaksyon. Batangas Representative Leandro Libiste is exposing a 42.3 billion web of favoritism,
linking Bicol Gold Rock, GCI Construction, and the Ibasco family to Bicol Saro Party List. 150 million DPWH insertion. Libiste demands Representative Teron Ridon resign as public accounts chair to unblock a full investigation highlighting alleged overpriced substandard roads and park funds schemes. Ridon's feeble deflection, blaming timing and party list technicalities cannot mask the stench of corruption. Accountability cannot wait. O yan po, no? So pinangalanan po nito ni total nakisawsaw ka. Ikaw na ngayon ang binanata ni Libiste. Pinangalanan po ni Libiste na may ugnayan po sa Bicol Saro Bicol Party List. Itong Bicol Gold Rock, si GCI at Ibasco family. Yan pong mga construction company na yan. Yari ka rin doon. Mag-resign ka na raw kasi binablock mo yung investigasyon ng Kongreso. Ang problema nyo, hindi lang po si Libiste ngayon na nananawagan ng investigasyon. Kung si Libiste nababataan kayo, tingin nyo, neophyte, kakayanin ninyo. Ang hindi nyo kakayanin si Erice. Pati si Erice nananawagan na mag-imbestiga kayo diyan sa House of Representatives dito sa Cabral Files na tinatawag. Back to you, Ridon. Yari ka, Ridon. Siyempre naman, saan ba galing yung 2 million na yan? Galing po sa atin yan. Yan nga yung mga kotong nila sa mga insertion eh. Kaya nga sila may mga insertion para magkaroon ng pambigay ng mga 2 milyon eh. Okay. Punta pa po tayo sa ibang tweets. Ito naman po ang banat ni Ted Filon kay Vince Dizon. Siguro iniisip ko lang kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan. Kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat ng nalalaman mo pero hindi mo pwedeng gawin. Kasi may script kayo na gustong sundan. Ito lang naman ho kaisipan na maaari pong isipin ng iba na meron kayong sinusunod na script. Correct! Tama ka riyan, Manong Ted Filon. Script na yan, sinusundan yan. Kita nyo, pareho. Authenticate. Sinabi ni Auntie Claire, hanggat hindi na authenticate, ganito dialogue, di ba? Ayan pong mga files na yan, hanggat hindi na authenticate ni DPWH Secretary Vince Dizon, ay hearsay. Nung nagsalita si Dizon, wala po akong ino-authenticate. Scripted yun eh. Sinasabi ni Auntie Claire, hanggat hindi na authenticate, hearsay yan. Sasabihin naman ng isa, wala akong ina-authenticate, therefore hearsay yung sinasabi. Ngayon, nagsalita yung sinasabihin yung hearsay. Imbestigahan natin tong hawak kong papel, yung Cabral Files, para tignan natin kung sino yung nagsasabi ng totoo. Scripted kayo. Ito naman po, ang sabi ni Lacson. Na si Lacson, kala mo, ang ganda ng mga sinasabi lagi eh. Pero matatalino na po yung mga batang congressman eh. Sabi ni Lacson, ngayong bagong taon, ang sabi may makukulong. Sino pa bang maniniwala kung di natupad yung mga unang pangako? Di ba? Ang ganda ng sinabi ni Lacson? Di ba? Napakaganda ng sinabi ni Lacson. Ito po, binara naman siya ni Kiko Barsaga. Ilang dekada ka na dyan sa Senado, naniniwala ka pa rin sa mga pangako ng mga politiko? Boom! Sabog! Correct, di ba? Naniniwala ka pa rin? Lacson? Ito po, si Rowena Guanzo naman po. Last na to. Okay. So legit nga, pinilit daw kunin ni Congressman Leandro ang mga document
dokumento sa office ni Jose Cabral sa DPWH. Nilabas pa nila picture bilang proof. So ibig sabihin, sa opisina nga niya talaga nanggaling ang hawak ni Leandro. At dahil nasugatan pa ang kamay, ay sa kamay mismo ni Jose Cabral kinuha ang mga dokumento. Hindi sa kamay ng kahit sinong staff. Hindi sa kamay ng janitor o ng driver o guard. Kundi sa kamay mismo ni Jose Cabral. So legit nga. Oh, yan ha, malinaw rin doon ha. Legit. Ayon po sa magaling na attorney Rowena Guanzon. Dilawan yan ha. Hindi natin kakampi ha. Dilawan yan. Eto naman po, ang nag-research tungkol po sa matapobreng si Ate B, Vilma Santos, na may anak na manunuba din. May anak na manunuba din. Ate B, hindi pinanganak na mayaman si Vilma Santos. Ha? Hindi pala pinanganak na mayaman. Nakalimutan ba niya kung saan siya nagmula? Grabe naman pala. Hindi ka pala anak mayaman, Ate B. Bakit ganun ka na lang manlait? Bakit mo naman kami ganun na lang laitin? Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan. Wilfred Riz,